Matapos ipag-utos ng PNP ang paghahanap kay Sara Diskaya, siya na raw mismo ang sumuko sa National Bureau of Investigation o NBI kahit wala pa siyang arrest warrant. Sa programang Storycon ng One News, kinumpirma ng tagapagsalita ni Diskaya na hindi siya pinilit na sumuko. Patunay raw ito na willing siyang makipag-cooperate sa mga otoridad. Mananatili raw si Diskaya sa NBI hanggat hindi pa nailalabas ang arrest warrant. Nag-ugat ito sa kasong graft at non-bailable na malversation na isinampa ng Ombudsman kina Diskaya at ilang DPWH officials dahil sa 96 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Una nang tinanggi ng kampo ng kontratista na ghost ang mga flood control project nila sa probinsya. Nasira lang daw ito ng mga nagdaang bagyo kaya kinailangang ayusin ulit. At sa puntong ito, makakausap po natin si Atty. Cornelio Samaniego, the third ang tagapagsalita ni Sara Diskaya. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali, Ma'am Angela. Mabuhay ka. Attorney, marami po syempre ang nagtatanong ngayon, ating mga kapatid, bakit inunahan pa po daw ni Sara Diskaya ang paglabas ng warrant of arrest at sumuko na po siya. Ano po ba ang legal basis o strategy dito? Ay, hindi namin po inunahan yung ating butihing Pangulo. Actually, ma'am, nung nagsimula na yan at kami nag-engage na bilang mga abogado niya, nakalatag na ho lahat yan, ma'am. In any eventualities na magkakaroon ng may sumampang kaso at may merong impending issuance of warrant of arrest, kasama po yan sa legal strategy namin. Nagkataon lang siguro na nagpa-press release ang ating butihing Pangulo, na nagbuo siya ng tracker team. Pero hindi ho namin inuna ng Pangulo. Nauna na ho yan na napag-usapan namin noon pa. Bilang isa sa mga legal strategies po namin. Opo, pero hindi nyo na lang po ba inantay yung arrest warrant? Kasi sabi naman po, anytime ay lalabas na yung arrest warrant laban sa inyong kliyente. May karapatan naman po kaming gawin yung pag-surrender niya na hindi namin antayin yung arrest warrant po. Kasi kung aantayin pa namin yung arrest warrant, ma'am, gagastos pa yung gobyerno para sa binuong tracker team. Mas maganda na ho yan. Walang gastos ang gobyerno, walang pagod ang gobyerno, voluntarily nagsumuko na ho silang dalawa, si Ma'am Sara at si Ma'am Roma Remando. Ang ibig niyo pong sabihin, nagmagandang loob na po ang inyong kliyente na sumuko? Hindi po pagmamagandang loob. Nagpapatunay po na kaya niyang harapin ang proseso. Dahil sa alam namin, base din sa ebidensya, na hindi naman talaga ghost project yun, ma'am. Kumbaga, may mga ebidensya po kasi na sinabit ang mga DPWH sa Davao Occidental, yung mga public respondents doon sa Ombudsman, nakasama si Ma'am Sara doon sa kaso, saka si Ma'am Roma, talaga namang tapos po yung proyekto. Tapos po yung proyekto, ma'am, nakatayo. At may mga kumakalat po nga ngayong video ngayon na 1 kilometro mahigit po ang natapos. Hindi mo naman kayang tapusin yun, ma'am, ng 1 buwan lang o 2 buwan. Ang nangyari ho kasi dyan, ma'am, nung in-inspect ni na Secretary Dizon, ni Mayor Magalong, may mga allegation po na kung saan lang yung napuntahan nila, yun lang po yung itinuro nila na ghost project. Pero ang haba ho ng project na yan, ilang kilometro ho yan. So, ang proyekto po, pag hindi po tapos at merong vacuum na hindi natuloy at pag dumaan ang baha, talagang pasisira po yan. Yan po yung nangyari dyan. Nag-umpisa yan noong 2022, nag-umpisa nila yung proyekto, nagkaroon ng mga kalamidad, so na-repair nila, ganun ulit, nagkaroon ng kalamidad, na-repair ulit, hanggang ito nga ho, itong huli, itong taon na to, gawa nung napakalakas talaga ng mga pagbaha at pagbagyo, talagang hindi ho the project cannot withstand the calamities, ma'am. Ganun po talaga. At ito pong nababanggit po ninyo ay supported po ng mga documents. Ayan po yung mga sinabit mga public respondent sa Ombudsman na taga-DPWH. Opo. Pero bakit po ganon? Kahit pagpapunta po kayo, ma'am, ng field investigator nyo doon, ng station po ninyo,
makikita po ninyo na nakatayo ang proyekto, hindi po ghost project. Pero bakit daw po ganoon? Ang sabi daw po ay ang mga dokumentadong sinubmit ay ito po binabasa ko po kasi base dun sa report natin, ang mga dokumentadong na submit po yung certificate of completion, final billing, inspection reports ay sinasabing peke at meron daw pong hindi mga magkakatugma. Korte lang ho ang magsasabi niyan na peke. Nag-submit ho ba sila ng specimen signature ng mga nakapirma dyan at pinaporensik po ba nila mga signature? Hindi, wala naman pong ganun. Wala naman pong ganun. Siyempre, prosecution po yan. Yan po sasabihin nila kasi para optics nila na meron talagang falsification. Pero sa amin po, ang optics naman po, sasabi namin na tignan po ninyo yung proyekto doon, napakaganda. Pero attorney kasi, doon po sa inspection na ginawa nila DPWH Secretary Vince Dizon, ang sabi po nila kasi, ghost project, ibig sabihin wala pong nakatayo doon. Pero ang inyo pong sinasabi, nasira lamang at ginawa ulit. Yun po, sabi niya, ghost project po. Makikita niyo naman po sa video, may mga nabaluktot na mga bakal doon. At tignan niyo naman yung mga bato doon na rumagasa doon po. Talaga masisira po talaga ang project kung hindi pa talaga completed na nagawa. Kasi may vacuum po may space. So hindi po talaga kakayanin yan pag bumaha. Pero ano po ang tugon po ninyo dito sa pahayag ng Ombudsman na zero chance si Sara Diskaya na maging state witness dahil malalim umano ang kanyang involvement dito? Abay, nire-respeto ho natin ang Ombudsman kung yan po yung pananaw nila. Basta ho kami, sa kaming mga abogado ng mga Diskaya, at ni Ms. Rimando, gagawin na ho namin lahat kung ano yung magagawa namin para naman po mapadismiss namin yung kaso. And finally, ano po ba ang status ng pananatili ngayon ni Sara Diskaya sa NBI? Nandun po siya. Inaantay niya yung warrant of arrest. Para pag meron po man, edi under the custody of the law na siya. Kasi may warrant of arrest na. Kaya lang, yung mga gusto ng ibang mga tao na nagkukutya sa mga Diskaya na mahaharas sila, hindi ho mangyayari yun. Kasi matagal na ho namin pinagplanuhan yan as one of our legal strategies na kung sakaling may sumampang kaso at may lalabas na warrant, pwede naman ho silang magpa-safe keep sa mga otoridad. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Cornelio Samaniego III, ang tagapagsalita ni Sara Diskaya.